di gyud mo ganahan kay kanang acne mo man ang alam ko na yan, no? Alam ko na yan, so di gyud mo ganahan. So I suggest nga i-zero usa ay lagi delete i-zero usa ang inyong panabot aron nga ano not panabot ang inyong Siyempre, para makastart o may kahigayonan pagsulod ang bago nga mga impormasyon nga itong hatag. Okay? Okay, so please prepare to listen, take note, and ask question. You can ask question anytime, siguro, to make it smoothly, to make my discussion smoothly. Maybe I will entertain question right after my talk. Or if you want, para din inyong malimutan, pwede mo ask mo anytime. Sige, hinahana na lang. Okay, so most common practice, kinsa man yung naasa ko, okay. So I understand nga doon na yung nagtrabaho, no? Okay, now most common practice sa mga multi-level company karon or in the industry itself, especially power plant industry, no? So power plant industry, once you are officially a member or officially accepted on the respective company, before you are allowed to enter into their premises, the first thing you do is they will conduct this what we call orientation, no? Orientation. Ang mga empleyado o kamo nga mga UGT, you will undergo a series of orientation. Why? Nga naman nga mo undergo mong orientation. Nganong importante mo gining orientation? No? Aron mo makahibalo or makaila nga kinsa ang mga namunuan, kinsa ang nagdumala, o kinsa ang tag-iya o rank and file sa mga kompanya, no? Ug tungod usab kay kinahanglan magyud nga kamo makahibalo ug unsa usab ang mga polisiya, policy o kaning gitawag natong patakaran nga ipatuman sa maong establishmento. Correct ba sa to ba? So kinahanglan nga makahibalo mo ani nya mo ning higayon na hisgutan during part of orientation, no? Nakuha ba? Nakuha ba? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So, Sir. usang introduce sa inyo, no? Ang company profile. So, company profile kung ano na kumpanya nga inyong pag-trabahuan o jetihan. Now, including the table of organization. Now, of course, from top management to executive, supervisors, and down to rank and file. Kining rank and file mo niya ang mga ordinary nga employee, like what had happened, no? Pareha ba sa unsay nahitabo during your academic days, no? Katong nag-face-to-face pa, di ba? Kung kahinumdo mo, doon na tayo gitawag og orientation dito sa PIT gym, di ba? Kahinumdo mo? No, gisgutan dito ang mga opisyalis gikan sa president down paubos, no? Unsa to na nga subject? Unsa to na OR unsa ba to na? Unsa to na nga subject? Anyway, you can respond. Basic orientation, sir. Okay, so basic orientation. It is very important, no? As I've said, it is very important for a company to introduce to their new employee or personnel or members. And in return, of course, the employee must be familiarized for their top-ranking officials and offices or their bosses. Aron sa mo makaila kung kinsa inyong immediate boss and the whole workforce, of course. Now, for example, take for example in the power plant. So diha sa power plant, I understand na power plant na electrical, okay. They will conduct a tour on different areas of concern. So mag-conduct din na ang HR together with the team. They will conduct orientation on the facilities, equipment, whom you are going to engage and perform your individual task. Like asa man dapit ang main plant, no? For power plant, asa man dapit ang planta, asa man dapit ang auxiliary machinery space, and asa man sab ang working area o laboratory. And of course, basically, you have to know also the supply and logistic office and etc. So, daghan o mga areas of concern na angay ninyong may bawan through orientation.
Now, kung kana nga planta, for example, power supply ang output, no? For example, adto sa planta sa Tungunan or sa Calaca, Batangas o Bataan, nuclear or Toledo Power or asa na siya nga planta nga inyong masudlan, no? So, kinahanglan nga makahibalo mo, no? Kahibalo mo kung asa napita, ma-orient mo kung asa ang mga critical area, of course. Kinahanglan yun nga makahibalo mo asa ang mga critical area, di ba? Dili man ta pwede nga magpataka na lagsulod. Now, most of the multi-level industries, bisan kini mga dagkong kumpanya, naagin na mga kitawag na to mga warning sign, restricted area, no? Dili ta pwede magkapataka-taka og sulod. No, na nakabutang no person is allowed unless authorized. So, kinahanglan nga makahibaw ta kung asa ang mga critical areas, asa ang mga high voltage areas, transformer area, low voltage area, switchgear, and control room. And all restricted areas around the vicinity, of course. Now, they will talk, of course, the HR will talk about the company rules and policies. Company rules, regulations, and other course setting. Some restrictions and, of course, again, there is a limitation, no? Limitation of entry. Nga bawal o dihan kapita mo sulod unless authorized. Now, in the part of whatever your job description is, your assigned area, you will be under the direct supervision of different heads or department heads. Kung asa mo na-assign, under yun mo sa direct supervision sa inyong supervisor. Of course, automatic gina siya. Dili kay kung doon mo concern, mo diretso mo sa manager, no? Naata siya gitawag og under direct supervision sa mga department heads. On your respective assignment, for example, you are assigned in an operation. Pananglitan, kung power plant ka, assign ka sa operation. Or kung pananglitan, let's say, maintenance personnel ka, na-assign ka sa maintenance. So, kung na-assign ka sa maintenance, under ka sa direct supervisor sa imo. Foreman, gitawag mo, foreman. No? Now, one of the common practice is usa, timan ini. One of the common practice, kanang common juga nga practice kung naana ka sa actual nga panarbaho is having a short talk. Unsa ko no? Unsay common practice? Dunay short talk in every morning, or we call it a briefing from your immediate supervisor regarding the routine and maintaining cleanliness and safety consciousness. So naagi talk ug unsay buhaton anang adlaw aron di mo mga sipyat, aron di mo ma-misguided, no? Kinahanglan gyud na. So importante nga ang inyong supervisor naa siya kada buntag unya ug wa man gani siya, he will delegate next in rank para mo muhatak og short briefing. It is just normal that before mo musabak sa work, timan ninyo, before mo musabak sa work, there will be a proper briefing muna for the scope, para sa unsa man, para sa scope of work, strategy, target, and safety standard. So dili dahil pwede nga inigabot sa trabaho, inig time in, buwag-buwag din, ilis nga to din, automatic din mo sa inyong assignment. So dili naa usay briefing aron pahibaon mo unsay scope of work, strategy, na i-target unya, of course, i-remind you mo about applying safety standard. Now, as an OJT or hindi naman mo OJT, no, kay mo depart na mo graduate naman din mo, so ako nang i-impart ninyo as a new employee, alang ninyo nga bago ng employee pohon kung maluin gano papalarin kayo na matatanggap ng isang industriya, no? You know of course, you must know your limitation. Kinahanglan nga makasabot mo unsay inyong limitation, no? Then, your duty is, kung ikaw primero pa lang ka, na take note, kung bago pa lang ka sa panarbaho, kung freshman pa ka sa imong job description nimo, ayaw gyud ikaw mismo nga mag-inusara ka. Ayaw pagpaalig-alig, timan ayaw pagpaalig-alig nga mo presentar ka, mo ingon nga, ako lang sir, kamao ko na sir. Ayaw gyud ana nga ability, although do naman kay ability nga kamao ka, pero
I warn you guys, ayaw yun mo pagpaalig-alig. Himatiman bag-o ka pa sa trabaho. Dili pag yun mo totally nga anad sa pasikot-sikot. So ayaw, never attempt to say nga, alam ko na yan sir, ako na lang sir, kasuway naman ko na sir. Kanya magpasulo-sulo ka, kanya bag-o para bakang nasulod. Kaya nga naman, delikado kayo na, no? Delikado kayo, no? Again, no, ayaw jud. Gawas kung ang supervisor nimo moingon unya nagkulang mo og tao, siya mo moingon nimo nga okay, pwede ra nimo matrabaho kay makaya ra siguro na nimo. Siya mo but pa sabot ba nga siya mo oy mudo pa sa imong responsibility kung magkinaon sa man. Ayaw gyud pagpasalig-salig, no? Kung sa metabo labi na kon magkinahanglan kinahanglanon kini dinilian nga mahuman gyud ang maong trabaho, no? Okay, so beware of that attitude. Again, I warn you, beware of that attitude. Unsang attitude? Kanang hambugiro. Kanang magpaalig-alig nga mo yun nga kamao ko ana. Imagine mo pa, you can just imagine mo pa pagsabak ni mo sa trabaho niya. Pakitang gilas dayon ka, no? Dili inana. No, dili nyo ko mo believe sa tao nga na, dili na sold out para nako. That kind of attitude. You'll know the difference, no? Like for example, just in case, kung mabag down ang operation sa planta, kanya ikaw mo hinungdan, no? Ikaw mo hinungdan, kaya ang imong gitrabaho, nga imong gipasalig-salig, ni malfunction or na turn into breakdown. Kanya naka-contribute ng dakong kadaot, sumo na delikado, no? Kaya ikaw yung mahamukan sa damages. Kinsay mahamukan sa damages? Ang supervisor ba o kamo? Kinsa mahamukan? Kinsa makay mo take responsibility? Kinsa investigaron? So, kamo yun. So, I say no yun. Ayaw yun in town mo pag ako nga bag-o pa mo sa trabaho niya mo yung ako sir, kaya kay na nako. Simple. Ang dating ba nga hambugiro ba ayaw yun kay danay yun mo muhag ba ana, no? Lahi yun, kung regular employee na ka, kaya kung regular employee ka na, protected ka naman, of course, no? Protected na ka, kaya ikaw naman mismo ang mo perform sa actual nga trabahoon because you have already the right authority, no? So, bawal ang hambugiro during this time. Take note, ha? Take note. Hello? May lagang inyong trabahoan, shop-shop lang nga ginagmay. No nga nung anak mamputa sa shop nga ginagmay nga na may dinagko. So again, bawal ang hinambog because you will already suffer consequence. And during this time, kadtong mga mentalidad nga hilig magpasikat, no? Naarabag yun. I understand, ug nakuan pa. Naarabag yung grupo nga hilig yun. Individuals nga hilig yun magpasikat. No? So again, no to pasikat, no to hambugiro. Take it from me. Always take note and document whatever activities you undergo. So, anak lang. Akong i-impart ninyo kay ako maning gibalik-balik siguro nakadungog mo muna ako nga nag-lecture ko anak. Kaya ang inyong kurso di man ni basta-basta, di ba? No? So your course is dati anak BS IT, no? BS IT. Correct ba? Tama ba? Tama. Karon BS INT naman ano? Yes, sir. No? So BS INT, which means Bachelor of Science in Industrial Technology. So industry. Now we are hoping to be employed someday in a big industry. Ayaw mo pag vision anang gagmay lang nga mga shop-shop kay siguro sad kung ang inyong sweldo na gagmay sad. So grab the opportunity while still young. So adto gyud sa dagkong kumpanya aron of course you will be benefited with your salary also. Now important, one thing which is very important. Now during the short talk, before we engage in the different activities, be sure to attend on it because you will learn or inyo masabtan unsa ang nature sa trabaho ni anang adlaw. So unsa ang nature? Unsa ang klase sa trabaho ba ng adlaw? No?
Kay kumpiyansa ka, nag-anad lang kasi imong routine, nga, lahi di ang ipatrabaho niya ng adlaw. So be sure to attend a short talk because you will learn kung inyo masabdan unsa ang naka-assign anang adlaw o aron sa aware, no? Aware sa background sa batag equipment or history of equipment nga imong trabahoon. Of course, mao lagi na akong gingon, preparation yun. Aron ka ma-aware, di man ka makaibalo kung wa kay background kung unsa nang imong hasmagan. Or magsundaw ba? Kung sundaw usa ka squad mo niya, ang imong lead scout nakakitag kontra nga nagkamangkama unya kay ang giingon man kontra man di pabuto dayon, no, without coordinating the team. So only to find out nga pagbuto na disturb gilikusan noon. So dili maayo. You have to be aware kung unsa ang background o nature sa trabaho ni anang adlaw aron imong masabtan ang matag equipment or history by asking, no, by asking the operation personnel on duty. So kanang trabahoon magkulik una ka og ideya. No, during short talk makakulik ka og ideya during short talk adto ka makakuha or makagather og information sa trabahoon o unsa ang pamaagi nga imong i-apply. Ug imo usab kini masabtan base sa report. Base sa report sa mga operation personnel operating on it kung ugaling unsa man ang mga abnormalities nga ilang nasabtan before ni breakdown ang equipment. By following the steps and procedure of the company and standard operation, the said equipment, you will be guided how to handle. No? Kini tanan, nag-istorya gini naghisgot, you will be guided kay preparation ni tanan. Kining talk, kining orientation, mga guiding principles ni aron ka makabalo how to handle different kind of situation, job or assigned task, and to become highly and easily organized. So, nining bahina, usa sa akong gibuhat nga effective gid kayo and I can relate to you, no? Na every time we are going to apply what we call a preventive maintenance schedule, I will talk to my team. I will talk to them with their different designation, giving assignments and giving description. And of course, I strictly allow them to implement what I have told them because I am after of the zero accident. No? Naglikay ko sa zero accident o gusto sab ko nga makuha na ko ang target. No? Based on my experience in the power plant industry because as our instructor at OGT officer told you that I was connected with NPC for National Power Corporation. I was there gathering my knowledge and information and applying the actual situation of the job. So di ko musugot nga pinadagan ang trabaho kay kita mga Pinoy okay lang ramata, di ba? Kasagaran na to ang mentalidad kung di kita guidan ug naipatrabaho okay na lang ramata ka nang tinawag ba na to og mantinil lang, no? Mantinil. No, dili gina sold out para nako na atong sundon ang prinsipyo sa Hapon o kining sa mga German people o kining mga puti atong sundon di tanang kultura sa mga Pinoy, kultura sa insik o kultura sa mga Indiano nga yumi lang ba kumbaga mantinil, no? Kita tag na ay problema ayaw mo lang so no dili na sold out para nako kay again makadugang lang na sa dakong problema. It can prolong the damage, no? And it can cause breakdown and stop operation of your power plant. Now, I have here some few tips, no? Few tips against about OHS. No? By the way, are you familiar with OHS? Kung sa man tong OHS? Niyagi man mo na. What do you mean by OHS? Anybody among the group who can explain what is OHS? Can say na ay idea. Occupational health. Okay, so Occupational safety and health. okay, so very responsive ni si Engineer Janine Biacrucis. Hopefully someday ma-employed ka, Janine. Pohon, Yes, sir. pohon. Okay, so occupational
health and safety na pa man OHST na po ni sumpay. Okay. So this item talks about safety, no? Again, most company around the globe, multi-level company, no? I used to roam around the Philippines. Og ako by research or by related information, I was able to do a research that most of the global company nowadays already practice and strictly implement Safety Practices Act, no? Safety. Kinahanglan yun nga mo apply ta og safety practices, no? Nga naman, as I've said, are you familiar with this OHS Safety Practices Act? Nakahinumdum pa mo nga dunay gi-discuss ninyo ni ambot kung sa inyong nahinumduman, and what are the things that you remember this kind of lesson. Otherwise, if you are really concerned, the area must be very important that in any establishment or a course, this must be regularly implemented. Now, safety warning device, for example, ang usa ka planta, imposible na kayo og mga warning device, no? Like for example, doon na excavation. Sa inyong inside sa compound sa planta nga imong gitrabaho, kung why warning na si diha niya nag-drive kag vehicle or motor, kunyawa kakasabot nga doon na dahil gikobkab niya, dahil buhuan niya bali ra bakang upadagan, pare-parehar po mo padagan ni ilimpang og perting kusuga, no? So ang mahitabo nimo disgrasya ang abuto nimo, shot yung kas buho, mabalik gyud ang imong kumingking, no? I hope dili mahitabo, no? So tungod kay wa may nakabuta nga warning device, di ba? So kung dili na to i-apply ang warning device or dili na to i-apply ang OHS, accident will happen to employer, not ikaw. Ang kinatibukan jud nga workforce kung dili makahibaw, now you are prone to accident, no? So kinahanglan na gi warning device, na restricted area, na mga caution, no, caution, slippery when wet, posters campaign, and almost all most of the time kining common kayo wearing of protective gears will lead to the company for zero accident. What are these called protective gears? Unsa man ning gitawag nga protective gears? Anybody kinsa may makasulti kung unsa ning gitawag na tong protective gears? PPE. PPE. Tingog nga gislim pangog, very good. So PPE, no? Personal protective equipment. What else? Unsa pa man? Unsa pa man ning mga kinahanglan nga gitawag na tong protective gears, no? Unsa pa ilain ninyong na sabtan nga makonsider na to nga makaprotect labang na to? So, all these things can lead to zero accident. Now, if surely maintained and implemented, of course, in turn, this will lead to the company to a more productive output, no? More productive output, and of course, profit itself, follow din ang profit. Now, at the end, the company will be benefiting, no? So, natural, kung zero accident, why is company, ang ginasya doon ang kumpanya. Yaon sa may matabo, kung ang usa ka kumpanya nag-practice of high safety standard, it will strictly implement no enter, no work. You will notice that, bisan din sa ginagmay lang akuan. So, nag-apply sila og highly, strictly implemented standard. Meaning, usa nini, no ID, no entry. Kay ID pa lang gina. Diha sa gate, sometimes masuko mo nga, guard ko no, stricto kay dili pasulod kay buhay ID. What do you think? Kaysa may sakto, kamo o ang gwardiya? Kaysa sakto? Hello? Usahay gwardiya. Okay, usahay gwardiya, labi nag ang mo answer, ang ulang mo kuan mo itong inyong, kinsa ito inyong sungugon, nga, excuse me? Sir, excuse me, sir. Magpasud ng po siya kuan. Magpasud, ugwa pa. Okay, but anyway,
in general standard, kung ari na kas panarbaho, yes, that is very, very much risky. Ano man, kung ang inyong usa ka compound, couple of employees, pasudlan mo diha og dili identified person without wearing ID, ipasud siya, nyawa mo kaila. Espiritor. Ha? Unsa mo Okay. kay unsa mo kay may tabo? Unsa mo kay may tabo? Maho ay pong kabog. O mute usang imo ha. Alitoy kay murag ni mahok kang kabog. Alito. Oo. So bawal ang walay ID. Usang ano man. This is for security purpose. Kaya kung pasudlon lang ang bisan kinsa nga way ID, time will come na bisan kinsa na lay musud unya ug masudlan mo diha og lahing flag. Delikado, no? Para eskwelahan, example, kung pasudlan og kanang dili estudyante, doon sa metabo ng mga hambugiro po, magkakos og kagubot sa sulod. So, that standard will be strictly implemented. So, dito sa panarbahuan, gina o so gina, no work, no enter, no work policy. Meaning, diha pa lang sa pagsulod nimo sa gate, kung wala kay safety helmet, no, niya may usao na nagtrabaho, kinsa ni si Litoy, Alito, o tanawa. Kung iyan ang tangtangon ng helmet o kanang iya, ay understand mo na sa pasar, dili, pasar Pilpos. Alito, naka sa pasar Pilpos. Di makadungog. So tanawa siya, nakita ninyo, naggamit siya og mask, naggamit siya og respiratory, ano sa ni? Respirator o helmet, of course, naka-helmet. No? Kay dili man pwede nga yalaw ka, ngano man. Once nga makitaan ka diha sa imong safety officer, automatically ang imong ID embargohon. Correct? Dili. Diyan sa may tabo kung embargohon imong ID. Unsa man kay may tabo ninyo kung embargohon yung ID and workplace. No? Then makatilaw jud ka og sanction, no? Wa kay fictitious na nagtrabaho ka construction ug naay kabilya na matagak o naay scaffold matagak. Orient Gutro, sir. Orient Gutro. Oh. So orient kag utro. Of course you will be reprimanded and of course there is an equivalent sanction for that. Any appropriate working attire nga inyong i-mislead, dili nyo gamiton, dili ninyo i-apply sa sakto, time will come nga dili gyud ka makasulod. Okay? No? Dili ka makasulod sa premises of compound or any working area kung dili ka mo follow sa standard requirements sa company. No? Tama o mali? Tama o mali? No? I really appreciate this kind of person. No? Bisag nagtrabaho na ning kamot in town siya attend. Isa ni? Si Ilito o si Alito ba ni? Imo na yung classmate, Limpangog. Limpangog, si Alito. Sito na, sir. Okay. Ama ni Nanis Pasar. Focus lang for as part of safety, ay lang kayo kumpensa. Focus lang kay high-rise ra ba na diha. Ka sa construction site. Base lang yung ha? Tago-tagor ko. O base lang yung attention di adire, so delikado kayo. So in that kind of situation, I will not tolerate na one. So try to focus lang. Ay lang kayo one, delikado, no? Daghan kayo nga mga movable objects o falling objects, delikado. So now akong i-advise ninyo nga diha pa lang bahina being a worker, no? Sa inyong obligasyon maugyod ang sa obligasyon ang pagtuman sa mga pulisya nga gilagda sa mga kumpanya o sa matag establishmento nga iyang kanang imong gitrabahoan, unless otherwise kung dili mo mutuman o naanad mo og supak-supak, of course wala gyud kamoy mahimo kay kung inyong supakon automatiko gyud mo nga mo receive o mo suffer gyud mo sanction, no? Pangtangan gyud mo og sanction o silot. Example, you will be suspended from the job. Suspendihon mo yung trabaho kung daghan na violate niyo ang inyong pag-commit sa violent action, balik-balik lang. So may tendency na suspend mo kaya
dili na mo pasudlon, no? Dili na mo pasudlon sa gate or baka embargohon na gyud mismo. Once embargohon ang inyong ID, muna na worse. Kay kini usa lamang sa inyong mga atubangon, no? Atubangon no kung klaro nga inyong gilapas ang company rules. So, kung nagkalapas ka sa usa sa mga company rules, especially kaning safety yun, dako kayo nag-impact. And the worst thing is, ang pinakamaot yun, ang pinaka-delikado pa yun, unsa may pinaka-delikado. The worst thing is, if you keep repeating on the same violation, there you will be discharged from your duties as a penalty. So, ang may tabo, matangtang taon mo sa trabaho. Naluya ra bag pang-apply unya matangtang ra di sa trabaho. So hasol kayo, di ba? Tama mali. Hasol. Naluya gay pang-apply out of one position 100 ang nag-ilog unya himan-himan pa matangtang lang sa trabaho without applying safety practices. Mura hinungdan. So hasol kayo, no? Nga naman kay mapugos naman sad ka og pang-apply og lain nga trabaho, lain company. Sumuinter na sad ka, sugod na sad ka sa primero. Nya, kung ang imong pagpang-apply, bad record ka, what will happen kung bad record ka? No? Kaya mo reflect mo na sa imong service record or certification. Bad record ka sa imong previous employment. Kung sa magkain nyo na, what do you think? Kung sa magkain nyo muna na, initan na sa HR, inig-interview. Na bad record ka, no? Sa imong employment. Na worst thing pag yun, kaya nasabtan niya ang imong gi-applyan, nataktak ka gumikan sa rason nga safety standard, no? So, wa ka mo apply og safety standard, gi-violate nimo ang safety standard nga gi-implementa sa kumpanya. So, dako kay nag-impact, no? Yan naman, nga dako man nag-impact. Yan naman ka, nga dako mag-impact kung musuod pagkaglaing kumpanya niya ang rason, safety concern. So, dako nag-impact sa usa ka company. Importante kang safety, sir. Okay, so mismo si Alito maka-declare nga importante kayong safety. In fact, makita nato siya kay minute lang, seconds lang o minute nga makita siya o mag-helmet niya o magtao o respiratory apparatus. Now, kung makita sa safety officer, automatic. Doon nag-i-sanction, no? Of course. No? Klaro ba? Naklaro ba ninyo? Nasabtan ba ang buot na kung ipaibot? No? Kung kini nga klaseng empleyado, no? Kung kana nga klaseng empleyado nga hilig supak-supak, no? Not even following safety standard, mahilig magsupak-supak. Kunya mao ni magdaghan sa usa ka kompanya. Unsa man kay may tabo sa usa ka kompanya? Kung kini nga klase nga mga supakiro, a simple rules, simple standard niya wag i-follow, supak-supakon. So kung kini nga mao nga mga empleyado mo magdaghan sa usa ka kompanya, daghang kadaot o damages ang mahiaguman. Correct? Correct o dili? Sakto ba? No? Daghang kadaot ang mahiaguman. Mao kini sila ang kalagmitan nga mo'y makahasol sa operasyon. Now, kung usa mo sa gi-consider nga makahasol sa operasyon or production sa maong planta. Ug may posibilidad pag yun nga makagasto ang kumpanya ug mas dako, no? Resulta sa pagka-alkansi. Nya sa may metabo kung unsa ka kumpanya mo magsigil og alkansi, napaka mo'y bonus nga madawat. Ha? Makadawat ka mong bonus kung ang kumpanya magsikal kasi. Ang bonus may tabo malang na, i-grant malang na kung ang kumpanya pirming dako o ginansa, di ba? You get me? Okay, so bantay yun mo. So bantay yun mo o bantay kita aning mahina about safety. Ako gining balik-balikon, no? Balik-balikon gini nako nga kining safety standard, safety practices dako kay ni yung rule. Na even you yourself, because there is a saying nga nag-ingon, we cannot avoid accident, but at least we can minimize. We can minimize by applying safety practices. So, unsa kuno? Dili nato mapugnan ang aksidente. But at least we can minimize. Okay? Do you agree with me?
Hello, napa mo diha? Di ba ni mga lapidala? Si mga lapidala ni akong Yes, sir. Kapakita na, sir. Naminaw Arkan eh. Chico, nagmurukos buang mag-istorya sa laptop o niya wa demo ha. Okay. So, now let's talk about attitude, no? Values and attitude. Kung manatasipte, manghisgot na sa tag values and attitude. Okay, so kinahanglan sa trabaho, be punctual. Dili to pwede itong inyong abilidad sa una nga mag-roll call o alas 8, manong alas 9:30. Di bita na stricto, sir. So, dili na pwede. Sa trabaho, kinahanglan na ka nga on time na di ba? Kung sa may tabo ulit to, kung inigpansak na mo sa imong card o sa inyo, unsa na, biometric niya, unsa inyong gamit, kunya late ka pirmi, unsa man kayo may tabo. In 1 week, puro ka late. Unsa may tabo, actual. Late may has, alito. Unsa may tabo, kung sunso sa kasimana, pirmi kang late. Sir, kanay. Patawag ka sa admin. Okay, so you will be called up. Your attention will be called up the admin office, and you want to the admin want you to explain what happened, and then dili lang kay kana. Doon nag-equivalent sanction. No? Sa uban na minus mo gina. Minus, then himuan jud ka og memorandum. No? Kinahanglan nga sa trabaho punctual. What does it mean? Unsa may pasabot? Be on time. Be on time in entering your duty. Kung ang imong duty alas 8, kinahanglan pa quarter to 8 na naka sa area nearest to the entrance. No? Please refrain from being late like what you did during your academic days. No? No? Mao na atong kasagaran, mentalidad. Okay ra na siya, sugot ra nag-late. No? Let's refrain from being late. Being late. Now sa trabaho mo gud ilabi na kung dunay kaning gitawag nato bag major activities like for example PMS, like for example kanang gitrabaho ro ni Alito. Ato nang isayat kay buhi man ang ebidensya. Now kung siya usa sa workforce nga kikinahanglan, let's say na siya na-assign sa groundman or siya mo naka-assign nga to sa Igbo, kung wa siya in the absence of him, magkamalfunctioning mo abirya ang iyang team, magkaabirya kay di man siya maka-contribute sa iyang effort sa grupo, no? Dako kayo, so kikinahanglan nga for example during PMS ang imong aktibidades, ang imong participation kinahanglan kayo, no? It happen nga wala ka. So dakong butas, dakong bitay. Bagdown sa iban sa downtime sa pagtrabaho, maibanan ang target date kung wala ka. So ang availability nimo sa klaro nga pagkaistorya, individual availability and commitment in the workforce is highly needed. Gikinahanglan yun. Ayaw yung pagbuot-buot mo ingon lang ka, absent ko mo kay mo attend ko birthdays kong amigo, la na sad. So ayaw na kay di na good mental, di na mo habit sa ka buutan ng empleyado, layo mo sa promotion anak, no? Naluya kag apply trabaho niya, imbitaron lang kag birthday o inom mo absent dayon ka. Pagkapulpula gini mo pagka-empleyado, no? Now the secret ingredients of a highly recommended employee, ang usa ka sekreto sa kaning gitawag og highly recommended employee sa panarbaho mao gyud ang imong values and attitude. Unsay highly recommended o unsay sekreto? Unsay sekreto nga recommended yun? Values and attitude. Magunsa man ang kamao ka, unya badlungon. Magunsa man ang bright ka, unya violent. Di ba? Nasabtan man ninyo? Nakuha ninyo ang point nako? Magunsa man ang kamao ka, unya badlungon. Magunsa man ang bright ka, unya violente. Di ba? Can you hear me? Nadungog ko ninyo? Raymart, kabudbud, nadungog ko ninyo, Raymart? So respect the right of your employee, especially your boss. No? Edify your boss kung mahimo. No? Ayaw pagsuon anang ubang empleyado nga mo trabaho lang kon na ay supervisor nga nagtanaw. Di ba?
Alito, mo trabaho na baka diha og way boss nga nagtanaw. So mga dagko naman ta manarbaho. Ako tamong i-orient gyud ani kung unsay senaryo sa aktual nga panarbaho kay di naman ni ang inyo di naman OJT mo depart naman gyud mo. Musugot tag sa dili mo graduate mo gyud mo. So ang inyong ruta panarbaho na gyud. Unya excited ra ba tay ni graduate? Dayon ba tag ingon nga mah kay complete larga kong nila, larga kong Cebu kay mga apply og trabaho. Padawat ng trabaho natural malipay, di ba? Lipay. Kaya nagtrabaho na, nagpasagad. No? Way batasan, way respeto. No? So, dili naman na, kanang gitawag ko kung di naman ta mga bata. So, manarbaho ganita, be responsible enough. And of course, ayaw na yun og ligoy-ligoy. Kaya posible, kinanglan nga, kanang imong pagpanarbaho, diniyos na ba? No? Diniyos na. Kaya dagko ang ingon ko, dagko naman ta. Anya anha po ta magkuha og bugasan, anha man ta magkuha ipalit sa atong mga kapretsyo, no? Be responsible and can be trusted. Di man niya? Responsible and can be trusted. Trusted kay mo trabaho magkabisag way supervisor nga nagtanaw. Di ba? Trabaho lang ka kay pasikat kay na supervisor nga nagtanaw, arong na dili na voluntad. Kay kung ang imuhang supervisor na meeting, na seminar, niya wa diha, sabto na to, nga di gini ka mo trabaho, suwa kay output. No? So ayaw ana nga mentalidad, that is a bad attitude. Establish a good relationship among employees. And if possible, dili lang ka sa mga employee, all the people around, no? Even janitors, utility man, try to establish a good relationship with them, no? Work with full maximum capacity kay ug atong sama-samahon, atong sunasanahon, bulahan ka, you're worthy enough nga nakatrabaho ka, no? Swerte ka nga nakatrabaho ka, di ba? Out of 100 person usara ang item nga gikinahanglan niya, ikaw mo nakapili, di swerte ka. Ang magdimalas ka nga nakatrabaho mo ka, so swerte ka. So labani ang imong swerte, ipakita ang imong commitment, show your commitment and full capacity. No? Be trusted enough aron ang company mo musalig nimo og sa kaulahin, if you're spotted, then you will be promoted. No? Di ba? Ayaw mo pagsuonan ng uban, again ha, ayaw mo pagsuonan ng uban ng empleyado nga magligoy-ligoy. No, ayaw. Suon ko ni kuan kayo, darkansi ko ako manigurong trabaho siya wa, ayaw lagi ana. Ayaw na, we will be judged according to our individual performance. No? Ayaw nang ligoy-ligoy, nga maghulat lang og oras kanus ang alas 5. No? Ayaw yun. Again, I will discourage you not to practice killing the time. Ayaw yun na. Take note. Ayaw yun ipasok sa inyong unahuna. Ayaw yun mo pag-anad nga mag-killing the time mo. Pat yun lang, sige lagtanaw sa relo, alas 5 na. Nguli na po. No, ayaw. No? Kaya nga naman, giswilduhan ta sa tama, no? So, giswilduhan ta sa tama, so work sa tag-eksakto nga oras. Sakto ba? Tama ba? Giswilduhan man ta for that day, so work sa tag-eksakto anang orasa, no? Tama? Train yourself to be responsible and disciplined. Put it on a mindset. Put it on a mindset to work not just by spending your leisure time. No? Dili kay ang imong paghununan nag-spend lang kag leisure time while working on the company. No? And of course, in return, you will earn money for a living. Of course, kay mo earn, magyug ka og sweldo. So, magamit mo sa imong pagkinabuhi o sa pagpalit sa imong kinahanglanon. Aron nga, hopefully, ikaw ug ang imong pamilya mabuhi. No? Sakto, dili. Sakto? I am teaching, I am emphasizing here your attitude. Ako nang gipasabot nga dako kay nag-impact kung manarbaho na mo. Kaya di lagi na magsilbi ng hambugiro, di na magsilbi ng gara-garaon, di na magsilbi ng alam ko na yan method, no? So again, try to be responsible and can be trusted. Time will come, you will be informed and did your best
Show to the company that your best effort and hardworking can be trusted and reliable person. And most of all, one thing I would like most of all, love your job. Tanan ba ninyo o makatrabaho, inyong ilab inyong trabaho? Makasiguro ba ko nga sa akong istorya ron inyo nang gi-absorb? Whatever job it is, basta nagtinarong mo, earn mo income, love your job. Ayaw mo sigig saway sa trabaho, giahak ba niyo? I know someone, I know somebody nga nagtrabaho siya o niya, wa man siya ganahin, ingon siya nga, kuro kay ko eskwela aron bulpin akong gamiton, gipapala may hinuntahan ni. So, that's a bad attitude, no? Ayaw pagsige ko, kay natural, di man ka mukalit o ka-manager, di man ka mukalit o tag-iyag company, di man ka mukalit o ka-presidente, kung di ka mo agiglisod. Diba? May anak ka, may apo ka ni Henry C. May apo ka ni, may anak ka ni Manuel Villar. No? So, agi yung ka ng hardship, na agi ka ng kalisod. No? The most of all, love your job. And above all, love God and put God at the center of your life. Ibutang yun kanunay, aron di mo malimot, aron prophetic kayo mo, aron inspired mo trabaho, love your job, and then put God at the center of your life. Butang igil kanunay Ginoo sa tunga sa imong kanabuhi, aron dili ka mo sigig sipat-sipat. Di man guys, padung na mo katiguang, dili na mo padung pagkabata. Matakas na mo email, manginabuhi naman mo. So, be responsible enough. Okay? Do you get the point? Hello? Hello, sir. Yes, sir. Albasi, napa ba kaniya? Yes, sir. Pakaya, sir. Okay, so for power plant and electrical maintenance, in your field of specialization as power plant major or in case of the position, kanang position nyo kung power plant mo siya, so for example, you are an equipment operator. Example kung equipment operator ka, make it as a daily routine. Daily routine yun mo. Kung equipment operator ka, I am citing equipment operator kay power plant man mo major. Like for example, power plant operator ka, make it as a daily routine. Meaning, every time nga mo sulod ka sa trabaho, kung mo assume ka sa trabaho, secure all the less needed for every equipment that you are going to maintain, to operate. Unsay kinahanglan nun? Unsay kinahanglan nun? Magkinahanglan ka og unsay mo kinahanglan nun? List of equipment that you're going to operate. And it should be a must. Kinahanglan nun. Ayaw yun paghuwat nga daghan pa mo istorya ni mo nga pataka ka malang mo kay kalibutan. This time around, ibutang sa mo na kung once ka mo naanak ka sa panarbaho, you put it on your mind nga maglista juga kung ano sa nang mga equipment kay mong atubangon kada adlaw, being as an operator or power plant operator. And it should be a must. Kinahanglan nga doon na kay checklist. Unsa ko no? Checklist. Checklist nga file sa tanang equipment sulod sa planta. Operator gani ka nga mangutana ko, let's say ako ang inyong bisita VP, pagsuna ko asa man dapit na inyong compressor area dong. Nya mudagan pagka kay mangutana pagka sa lain kauban asa dapit yung compressor area. Makatawag yung ko nimo pulpul juga kay ikaw mismo nagtrabaho ka diya as power plant operator, nyawa ka kay baw, no? Asa ang equipment nga akong gipanganlan. So kinahanglan do na kay checklist file sa tanang equipment sulod sa planta nga imong gitrabahoan. And most important, you must know or you must learn the history of equipment that you are going to operate. Take research, no? Adto ka sa file sa mga department head, pananawa rito. Mangayo ka og lista, kopya ka kung unsa ang mga history sa equipment nga naa sa imong areas of responsibilities. The first and foremost, conduct daily routine. Unsay buhaton nimo? Kung ikaw power plant operator, power plant Conduct personnel,
Okay, you will conduct daily routine. Daily routine. By moving around an interval frame, time frame. So, mo routine yung ka, mo tuyok ka. Dili kay mo barog ka magtutuyok ha. Mo tuyok ba ka sa tibuok areas of concern. No? Daily routine. Nasabtan ba? Nasabtan? Dili kay mo tuyok ka sa imong gibarugan kay tuyok good. Turn around. No? Imo nang buhaton kada adlaw magkanda ka og daily routine by moving around in an interval frame to make sure that the best operation of all machines are in normal situation. So aron masiguro ka nga ang operation sa planta normal, no? So you need to go around, roam around and check for any abnormalities. Okay. Kini panindot na ta, panindot. How to do your duties effectively? Unsaon man imong pagtrabaho sa imong pag-perform sa imong duties effectively? Unsaon? Now, by doing this, by applying this, you can apply 5 senses. When you're going to conduct routine or roving, you can apply 5 senses. If you remember, what are these 5 senses? Unsa to ning 5 senses? Nakainundo pa mo? Did I talk this topic? Unsa man ning 5 senses kung mag-roving ka sa engine room o sa power plant vicinity? Kung ikaw maintenance personnel, Hearing. ha? Unsa man ning 5 senses? Hearing, sir. Hearing, okay. So usa na. So let's start with let's talk it one by one. So let's start with sense of seeing, no? Now, kining sense of seeing kanang imong pag-roving nimo sa planta, try to observe do na ba kay makita nga mga which is unusual ba? Sa imong pag-roving kinang lang nga imong i-take note kung do na ba kay makita nga unusual or abnormalities lahi sa usual nga imong makita. Now, once nga do na kay ma-take note nga abnormalities, then that is subject for evaluation, of course. Like usa sa mga pisa niini. Now, one of my bright manager, ang guba ko no sa usa ka equipment, no, makina mag-start sa gamay, nga butang lang. Like for example, kung ang naay bolt nga natangtang, unya, nakakita ko ka natangtang, natagak, nahagian mo. Nya, wa kay pakialam na, bultawa, may nagtanaw na ko. Wa kay pakialam. So, kana lang nga simple mga failure nga wa nimo gituman. While nag-roving ka, kung imo nang pasagdan, it can contribute to a bigger problem. A bigger and complicated problem. Do you agree with me? Mutuo mo? Kung inyo na siyang pasagdan, mo na maka-contribute na siya mas dako o komplikado nga problema. Mutuo mo? Do you believe that? Yes, sir. Okay, so by roving around, kung bisan usa lang kapisa nga natanggal o wa kay pakialam, wa ka mo take action. So, wa kay gi-recommend nga to kini nga equipment mo undergo og maintenance. Suway mahitabo. Until such time nga nahitabo, run to failure. Nagsigi sa andar hantod nagkagulkol, hangtod nga maguba, no? So, see to it that by applying safety practices nga imong nakatunan nga kanang equipment nabutangan nabutangan ba sa yang sakto nga nauli ba ang yang sakto nga pisa nga natagak nga example akong gisite bolt lang. So ang simple nga bolt kung matagak kung imong pasagdan magkaanam ni kadaghan magkaanam hangtod ang tanang bolt mga tangtang. Nya ugway nagbantay natuog pud ang operator uban nga hubog man. So time will come nga mudako ang damage. So see to it that by applying safety practices while conducting roving makorek nimo og unsa man ang naguba or unsa man ang nakuwang samtang sayo pa, no? Of course, kay kun di na siya nimo hilabtan wa kay action nga himuon labi nag major equipment na nya wa ka mag-report sa imong supervisor nya sa control room wa na siya mabutangi og safety tag, no? Safety tag nga kini delikado pandaron kay dunay natangtang. Unya, time will come nga ang magsunod nimo mo-operate si ana, niya siya na timingan. Luoy kaya siya malabtikan, siya maigo, siya madisgrasya, no? So, peligro
labi na nga ang imong gisundan wa gid tay kalibutan kay wa man po kay proper notice nga gibutang. So importante gid ay sa pag-rubbing panel mo by applying sense of seeing imo gani makita nga dunay abnormal, imo gyung i-take note. Ilagbok nimo subject for evaluation and then possible report kung unsa ka grabe depending upon the damage of the equipment, imo gyung i-report sa supervisor na requesting for shutdown, no? Ana ang ka-importante. So ikaw nga ni-assume, so pag-assume nimo sa duty, accidentally mo attempt jud ka og hatag og accidentally kinahanglan gyud nga mohatag gyud ka og report, no, while assuming on duty sa imong supervisor upon conducting rubbing, no, as a part of your routine. So mo attempt jud ka mohatag jud ka og explanation kung unsa man imong nakita kay ikaw may first person nga nakakita kung unsa nang imong na-observe nga abnormalities. Part na sa imong pag-conduct og routine, no? Okay, so next is sense of smell. Unsa man to ning sense of smell? Because we are now applying 5 senses. Sense of smell. While mag-conduct mo grouping, pag-assume nimo sa imong duties as an operator, example, as a maintenance personnel, pag-duol nimo or pag-agi nimo sa ka-equipment nga nag-operate, nag-andar, nakasimuhot ka og lahi nga baho, no? Mailhan man nimo na kung abnormalities niya, naibaho nga lahi mo bag somewhat burning ba, no? So, makabaho ka, smell like burning, immediately right after the incident, report it immediately to your supervisor. Kay tingalig di ka mo report ana. Now, kana na po nga equipment nga naduol nga imong na bantayan nga dunay nanimaho, basig taud-taud na magpuot na and mahitabo pa nun mo na hinungdan nga dunay sunog, dakong sunog nga mahitabo sa planta, no? Again, you have to report that situation for appropriate action to your boss, no? To stop it immediately or to continue the operation of the said equipment. Ayaw gyud og decide po diretso. Gawas lang kung grabe na. Immediate action nimo is to report to your boss. Pero kung fire na that has been started, imo na ng responsibilidad pagpaong. Okay, meaning, ikaw nga naka-observe sa actual scenario where there is abnormality and found that situation, you are the one to decide, no? Either to continue or the operation of the said equipment or stop it right, no? Immediately. Kaya doon naman tayo yun. There's a saying, no? Do not let the machine run for you. You are the one who decide to run the machine or not. Ay, ikaw may nakakita, ikaw may buot, ayaw tuguting ang makina mag-andar para nimo, mag-operate para nimo. Ikaw ma-decide kung padaganon ba ang makina or equipment or dili. Nakuha ba? Clear ba? Do you agree with me? Guys, naminaw pa ba mo? Nagkuha na mo ng email. Okay. Of course, all these things are being implemented in order to avoid accident and prolong damages. No? Kung nimo nang i-apply, mabuwid ang accident and any other prolonged damages. Another sense is what we call sense of feeling. Sense of feeling, kung saan yung feeling, may gugma ka sa makina. Okay, sense of feeling meaning, every equipment nga imong giduol, imong girubing, extend ang imong arm, imong siyang hikapon. No? Touch nimo. So kung ang imong nahikapan na abnormalities, init kayo ang motor, or unsa nang equipment nga tan-aw nimo ni exceed siya sa iyang temperature, then do an immediate action again, no? Kaya naka-feel man ka nga dili na siya maayo, so paghika pa lang nimo sa body sa nag-under nga equipment, medyo dili na siya normal, so nag-operate with the nag-operate siya beyond the ambient temperature. No, unay kita og ambient kana bang seated capacity ba kung pili temperature so sa ka-equipment o motor, unay kita og ambient temperature. So sa feeling nimo nga by touching your hand, kung feeling nimo nga sobra na ang iyang init, then as an equipment operator, again, you can decide upon
Ikaw mo decide, ayaw na paghuwat sa imong boss. Inform siya, kundi siya, wa siya diha, unavailable siya, you're the one to decide to stop the engine. Then, relay it to your boss. Explain to them nga mao ni ang senaryo. Akong gipawong emergency kay dunay abnormalities nga kung ato ni siyang pasagdan, mas muda ko ang damage. Nya, makakos na yun og backdown sa equipment. Another sense is, kining sense of test. Test, no? Kini. Again, as an operator, kung makita nimo nga dunay example, dunay tagas ba sa kilid sa makina o kilid sa equipment, dunay tagas niya, nag-form siya og acid kung siya murabag electrolytic leak or unsa ba, murag nag-form siya asin-asin. Okay, as an operator, use your finger to touch, no? A simple touch lang or pa imo testingan imo. Kung kaya nimo siyang tilawan din kay sense of taste man, tilawan nimo or mailhan nimo kung unsa ang substance. Ako ay personally witness my manager. Iya yung kita siya nga naay nagtagas, nya mura magtanaw niya asin. Iya yung tilawan. So that's the time nga ni confirm siya nga asin. So di na kinahanglan nga ipa-analyze pa niya sa chemist kay naibaon mo niyang asin. So sa iyang analysis, ni-recommend siya nga maybe dunay leak sa iyang charge air cooler, no? So dunay leak ang iyang seawater cooling system o hinungdan nga naay tagas nga asin-asin sa kilid, no? So yes, that will help to resolve and rectify the problem, of course. So kanatanan, in order to identify the source of abnormalities, like kung unsa ang iyang content, matubig ba siya o oil ba or acid ba or unsa, ayaw lang po itawon og acid kay kung acid niya imong tilawan, pastilan, delikado na, no? So ikaw do naman kayo na please be careful also kung unsa na ang substance nga imong tilawan kay og tan-aw nimo acid ay nalagpalumag tilaw, pero tan-aw nimo asin pwede tilawan, no? Just to give a chance for analysis and to give a sufficient report to your immediate supervisor for findings and further appropriate action. Of course, no? Para gina sa findings and appropriate action. And maybe, ipa-analyze yun, o di mo kayang tilawan, now recommend it, get a sample, and then let them analyze by your chemist. Kaya ang planta, doon na mag-inay chemist. So, ipa-analyze kung unsa na nga content nga nakakontribute o acid or electrolyte leak. Okay? Another sense is sense of hearing. Sense of hearing. Unsa man ni? While nagkanda ka og roving sa imong nga bagbantayan nga equipment, nya imong nadunggan na feel nimo nga dunay unusual sound, no? Near sa imong pag-agi, neryo. So nagkinagulkol baron pag-agi nimo sa seawater cooling pump, nagkinagulkol or pag-agi nimo sa lube oil pump, nagkinagulkol. So something wrong. Kay lahi ni siya sa normal nga sound. So by applying sense of hearing, nasabtan nimo, you will notice that there is so much problem, no? Dunay problema sa internal casing niya. So dunay problema causing the sound to this kind of equipment. So imo dang i-evaluate kung unsa ang hinungdanan ni, mo pwede ka mo kuha og stethoscope, mo gamit ka kanang murag gamiton sa doktor bitaw. Gamitan nimo dire, isun nimo niya, i-detect nimo kay naman na sa planta gyud, no? O mo gamit magkag vibration meter and then mo reflect dito by spikes or segments, makita nimo nga kana nga equipment na ay problema sa iyang internal, no? So again, kung masugatan na siya, dili na nato pasagdan, no? Kay kung ikaw ang person of duty, ikaw mo maintenance personnel or ikaw mo operator, kung imo nang pasagdan, again that will cause a major damage, no? Major damage kay basin dunay pisa sa ilaw nga dili makita unya nagkagulkol na nangalubo na, like example ang bearing di man na nimo makita kay tuam na silaw, ang bushing, ang stage ring o ang impeller. So delikado na matukok na siya before nga mudako ang imuhang problema. Kung wala kay aksyon nga paghahimoon, again it will lead you to a more complicated problem. Kung wa jud kay buhaton, nya pulpul lang ka pagka-operator sa imong duty, na gani mahitabo nga dako nga breakdown, ikaw ra gyapon manubag. You will suffer the consequence kay ikaw lamang gyapon pa explainon, no?
You will be called, your attention will be called up by your manager, and you will explain 72 hours. No? I-explain mo nga no, nga ni-breakdown ng equipment. Kay di gid mahitabo nga ang equipment mo kalit lang o kaguba. No? There must be something wrong, there must be an observe. Kung imong gi-apply ang 5 senses, naa gina mo tunga gina, no? Dili gina mo kalit og zero breakdown, no? Nya, mahitabo na siya ni ikaw nagpataka lang ka, wa ka mo apply sa saktong nga buhaton nimo sa imong routine, you will suffer again. You might lose your job. So again, be meticulous, apply 5 senses that you've learned to obtain zero damages, no? Zero damages, zero breakdown, and possibly it will lead the company to earn more and more profit. And finally, as an employee, you will be benefited also because rendering good quality services, job, if spotted by the management, kung mahibawan ka, makitaan ka sa management with a good performance, with a high quality type of employee, if spotted by the management, of course, it will lead you to a promotion, no? Kung spotted ka sa management, supervisors will recommend you for a promotion, of course. So, nindot kay paminaon. If there is a promotion, there is an increase of earnings and position, of course. Di ba? No? So, happy na. Dahil mo niya, inikadawat ninyo sa promotion, nakadawat ninyo sa increase mong sweldo, moingon dahil mong tapad. Sana all. Moingon dahil. Sana all. Oh, by applying safety standard, no? Okay. So, I'm almost done. So, now I'm open for question for any clarification, no? Clarification and further inquiry. But first, before I'm entertaining question, by the way, in rendering your duties and responsibilities as a new workforce employee, no? Always connect to your supervisor. Edify your supervisor. Dahil imong supervisor, ayaw dauta, ayaw og liba ka ang imong supervisor. Kinanglan direct communication ka sa imong immediate supervisor. Now, kung OJT ka, kung bago ka, now, for OJT, may OJT yan eh. Kung OJT ka, always connect to your OJT officer. But this time, fourth year naman mo, and then the next steps is for applying a job, always connect with your supervisor. Then, do what I've said, and then be trusted employee. So, ayaw gud mo og sipat-sipat. No, be honest and polite. Again, one thing I would like to add, do not leave from the job or leave from the company without proper knowledge from your supervisor. Kaya naan ako'y nasugatan, anak, nanarbaho, dili ganahan sa trabaho, kay bugat ko, no? Ikapoy, kalit lang biya, wa mananghid. So, ang nag-recommend mo ay nalugi, kay mo may gitawagan. So, ako, nahitabo na nako. So, uwaw kayo. Ayaw yun mo ubiya sa inyong trabaho without proper knowledge. Ayaw yun mo upataka o aul-aul kay makaguba na sa inyong relasyon. And then, that will be reflected again also kung mga apply kaglang trabaho niya, mga ayaw og certification sa imong previous company, mo kaniya. So, kung mubiya man gani ka sa trabaho, see to it nga everything is being settled down. Make an arrangement for a proper exit. Dili kay mubiya lang ka, wa ka man ganay sa trabaho, muaw lang kag kalit, no? Wa gyud kay batasan nga pagka-empleyado ana, no? Again, mananghid. Ha? Sakto dyan, sir. Oh, mananghid yun, mananghid. Okay, thank you for the reaction, Francis. Kinanglan nga mananghid, dili kay musibat lang ka kay wa ka ganahe and you are applying for another job. Pananghid yun. Dili pwede nga musipat-sipat lang ka, leave lang ka without leaving an information. So, ang imo po din taong employer, nagdahom nga nagsigi ka pa, unyawa na di ka na mo balik. So, wa sila lead time pag-hire of new employee. No? Okay? So, I am now ready to entertain question. Any question? Clarification with regards to your future job or any other concern? Hello, sir. Sir Wendell, I'm open forum and question.
Okay, by the way, once again, good afternoon. I would like to inform everyone that this is the time for you to react, no, or resound, or ask, no, if you have any question and concern regarding sa ato nga discussion karong hapuna. I formally open this for you to be able to express your feelings and doubts, no, if there are doubts in your mind, then you can proceed. Huwag kayong mahiyang magtanong kung may right mid ba dito. Anyway, walang bayad yan. Okay? Yeah. So, kanang tanan ninyong kuan, kalibog ug unsa kana kay Sige, palihog ko. especially plan. Sige, sige. Ayaw lang mo pangutan na kung sa'yo mong butaran. No, kana ayaw na din ako na di ko pasali kana. Sige, I really appreciate those persons who are really willing to ask question kay para po Sir, okay. may hapon. Okay. I acknowledge Francis. Okay? Unsa may What if po, sir, kanang ikaw mo'y kanang tanggalon sa agency or sa imo bang trabaho na walay hinungdan? Kumbaga gitangtang ka, no? O Gitangtang ka sa trabaho nga honestly, you can say honestly wa gyud hinungdan. o sir, kanang for example, sir, baka nang Why process, why grounds? na imong kontrata na dili na kanila renewon. Muhatag paghapon na sila kuan? Okay. So kung management action o niya wa na gyud sa ila murag shortage na sila sa funding, if you ask for a certification, pwede sila mohatag. Pero dili na ka pwede mo pugos og trabaho kung ang rason lack of funding na sila. So maglisod ka na niya dili man kanila butangan og recommendation nga do na kay sa tagaan kanilang certification if you are planning to disengage and seek for their clearance nga mo apply kag like company pero dili ka pwede nilang butangan og sa then ipasabot man na nila nga mag-reduce taog-taog kay ang production hinay na o niya wala zero kuha na ba ang deficit ng income di nakasustain ang company. So you can seek for certification na lang. Ayaw na lang pamugos kay mumugos pa kadiha niya ang management i-declare na nga misleading ng ilang income so lisod na kayo. So mangayo na lang kag certification certification nga nakatrabaho ka diha. Again, that certification will help you to apply for another job. No? So dako kay na siya ikatabang. Kay every time nga mga apply ta, mangayo man ginaog service record. Mangayo man ginag employment history. So dako na to ikatabang bisag unsa ka simple. Matabang na to. Kay usa na to sa imong mga attachment sa imong employment sa imong pagpang-apply. Kumbaga mga requirements usa na. Kaya as of today, kasagaran sa mga hiring companies na gina sila mangayo gina sila experience. Para sa atong say kung freshman ta lisod yun pag kuan o sa pilosopo pa mao bitaw mo narbaho ko or maka-experience. Mao gyud. Kay mo ana ginamong padulungan ron, sir. So ang inyo na lang, be polite enough, positive during interview, then say positive, then inaa yes sir, kamo po na sir. Positive lang. I know there are sa diha pa ko sa MPC daghan ko natudloan di lang kay 50 nga na employee. Makahatag ba mo, sir, kung mga apply mi? Yes. Ano, sir, ako, sir, mga apply mi ko ni kuhunog makahuman, sir. Sa may imong tips, sir, or technique sa interview na what? Okay, so makahatag ko ana. So possibly una man gid na personally or ang uban ron pa-applyon ka pass man kag resume through online. Then if the management or the HR personnel will call you for an interview, then kinahanglan sa inig interview presentable ha. Bawal mag-shirt, bawal mag-t-shirt o mag-sleeveless. Kinahanglan naka-dress tumog yung ka ba nga mga diskarte general ba? Naka-dress attire yung ka ba? Dili kay Japons, no? Pero pagpasal, sir, pwede na, sir? Pero mga
ang tudlo kinahanglan nakadesinti ka. Kung mahimo naka-wear tiktak ka or nakapanit or nya naka not necessarily nga bago, basta lang nga nakadesinti ka. Need ka tanawon kayo or PC. sir. Formal yun, formal. Dili kay imo lang yan yun, interview na stepping stone na nga madawat ka o dili. Kay with your appearance, tanawon gyud ka sa HR, kay ang HR trabaho na niya whether to accept you or not. Then, be honest lang, ayaw ka ratol, kalma lang sa interview. Kalma lang, ay tugaan lang sa tinuod. Kada bang tinuod nga makatabang nimo. Kung doon na may limod, kanang makatabang nimo. Like say for example, moingon ka nga, kamao ka mo, bungkag o ka ng ventilating pan. Na, sir, yes sir, kay disgutan na may anak, nakamao ko ana. Pero I need this time sir, kay beginners pa mo ko, I need an company. Kamao na ko na sir, through training sir, kamao na ko na sir, kay doon na naman ko idea. Then, hopefully I can contribute something to your company sir. Paningkamutan ako. Ana gyud, positive nga promise ba? Positive gyud kanunay. Ay lang paggara-gara og tubag na honest to goodness gyud ka mo answer. Honest to goodness ba nga eyes to eyes kaya ron matan-aw nimo ang reaction sa imong interviewer o imong HR. Tugas tinuod ayaw gyud pag hinambog kay di na tayo pag hinambog kay masakpan man ka ana, sakpan ra gyapon kag manghinambog ka. Inaon lang ka supervisor hanginon man bata. Sakpan na kadaan kay ang HR kabalo na mo psycho sa mga tao nga ilang hiron o dili. No? They are already trained, they are well versed in handling people. Whom to choose and whom not to choose. So by personal appearance pa lang nimo hibaw-an ka na ana. Yeah, then by giving your documents, makahimo na sila nga seriously you are seeking for a job. Okay, so that's it. Inana lang yun. I like karatol, be courage, think positive. Okay, you will be accepted someday. Next question. Sir, mayong hapon. In addition, no, class, by the way, in addition and connection to the application when you're going to apply for a job, no? So, I'm not saying that being humble is quite bad enough, no? But too much humble is not good, nga naman. Ayun. Ako lang i-share sa inyo ha, connection sa ko ni tatay nga, mingon nga, pangutana nag-interview, dong, kay bawo mo ani dong. Tinuod good actual nga kuan kung patrabahoon mo, kay bawo mo, pero ang inyong tubag, mingon mo nga, gamay ma'am. Ayaw jud inaagamay. Yes. Ignaagod ninyo nga ma'am, nakaibaw ko ani base ra pod sa akong nahibawan o sa akong na-experience. Dili kay mo go biyan mo nga magpagkaron ingnon mo bisag wala, no? Ana. Kanang usapod ana, ilakbit gyud ninyo og isgot pananglitan nga bisan pa man sa jutay ba inaon nga sa giya sa Ginoo ma'am, kaya ni nako buhaton kay wala manggoy makasarang kung dili ni ihatag ang kaalam sa ako lang kabubuton. Okay, absolutely right. Okay, hopefully nakatabang to. Mora to. Next question. Okay. Salamat sir. Okay, Albasi. Nakay concern Albasi. Wala na sir. Kinsa pa ina who else? Francis, I heard Francis. How about Jose and Danar? Jose. Kamao-mao na ka, Jose. Oh, kinsa pa na pangutana. Ay, kung ina, wa mo plano mga apply. Jose Andanar. Go ahead. Ay kung inang puyan lang ninyong suroy-suroy. Na mo'y vehicle. Na mo'y vehicle nga magamit. So, use that vehicle in order to acquire for a job. I'm going home. Okay. Going home na si Alito. Planta, sir? Naano. Pasar ka Alito o sa Pilpos? Pasar na, sir. Okay. Masa pa may lain ninyong concern? Hindi, pangutana mo kay ligda ko niyo pangutana gikan sa pinaka gamay makina nga to sa sensor. I also answer PLC.
programmable logic controller sa kuan ako siguti sa kung sa og interview mo there was a time nga naay nang apply nya gitawag niya ako nga na nga isang tabang kay gi-interview ko no siya about PLC akong ginanso gitagaan akong document for review then nagamit nadawat gid siya. Sa planta mangudron we are now talking of global technology, no? Wa na tas manumano system nga maglubag pa og barbula kinahanglan manumanuhon og tuyok. We are now adopting a global technology where there is automation. Automated na ta by using PLC, push button, automatic control circuit, no? Nga i-boost up na to sa data logger system. Programmable logic controller without person operating on it. You can operate that equipment 24 hours a day. Oh, question. Luuya po na ako, iwa may mangutana. Napuno na siguro siya, sir. Ako sa akong klase, ganiha. Akong inaan ko nga, ako ang maestro nga masugot og ligdo ninyong pangutana. Di ko paras ubang maestro masuko pangutanon. Sige, pangutana mo diha kay I can guarantee nga, I give you an assurance na matagaan tagyan mo og duol sa tinuod nga tubag. Labi na technical nga pangutana. Unsa pay laing pangutana or inquiry? Ako, sir. Oh, unsa man, Bardelos. Pwede, sir, mga yogkuan kanang gamay review about sa kuan motor controller. Okay. Yes, I can do it. Unsa man karon na? O ihatag na Ako po, sir. ha? Ako po. Gamay review. So, unsa may gusto ninyo i-discuss na ko karon o ihatag na ko niyo personally kay hindi man makarelate ning power plant aning motor controller. Pwede ra kon siguro, sir. Kaning karon kaning link pa ron sa bagay. Mag-send ko ninyo og link. So, kuan lang ko ninyo kay Ano lang dyan siguro, sir. or tawagon ta mo for the next session. I'm willing to give that I'm willing to extend my time. Mag-Zoom meeting ta din apply na ko damo na ko ang board. Akong i-demo kung saon. Ana siguro. Sige, sir. We have Sir. Francis, Lempangog, Alito, and Bardelusa. Okay, because that is really in real situation karon mao ginay demand kinahanglan motor control oriented gid mo na kay di na mada og magic lang kay ang tendency ana og masipyat buto. Okay. Apil po niya ko, sir. Ha? Sir. Okay. Apil po niya ko. Okay. Sige, okay. Johnson, sir. Sige. Those who are really interested, look for my name, coordinate with Bardelusa, pag-create mong GC, then I will talk to you through GC na lang. Aron maka-zoom ta. Ato na lang isit aside ni kay in general na may power plant ani. So akong gitok na di man mag-crossblade ang power plant operator ani kung Dili ba na, motor- excuse me, sir, di ba na related sa ila, ha? Kay in terms of related sa kina. power plant? Sa power plant basic nga mga kuha ng sa power plant. Kay wa man gud ang mo man gud na sa curriculum mo man gud ni nakaapan wa man gud gi-appeal dito sa subject curriculum nga naay motor control. Dapat ako bitaw mo na motudlo nang gyud ko ana additional kay dapat appeal na kay as power plant employee there are times nga ikaw na gid mismo ug wa diha ang maintenance personnel ikaw gid mismo ang troubleshoot. Bitaw. Kay ikaw kung nag-duty 24 hours, night shift ka, ni duty ka kadlaw, nunya something wrong sa imong equipment, yan ibag down sa kalit, nunya ang findings nimo na contactor nga naguba. Mag-unsa man ka na ipisa nga ikailis pero di ka kamao. So basically, you must be informed nga kamao sa kana. Bitaw. Ay extra. So need basic yun na. Karon na daghang nanawag nako ang nanarbaw sir unsa akong ganito pag tap sa motor forward ug reverse kay di ako sa kwan sir unya wa mi kasulbad no dunay daghan ako man gud as to share my knowledge no
ako welcome ko bisan pag wa na mo din nata mo under na narbaho na mo then you will suffer this kind of problem. I am willing to entertain any question and inquiry or help. I can extend my help by asking what probable causes of the failure of the equipment. Makatabang ko niyo ng bahina. And wa ko mangayo og talent eh. No, this is my duty to share. This knowledge, I gathered knowledge and I acquired knowledge from God itself. So it's my duty to share this to other people who are in need of their improvement. Ako gini extend, ako gini ipasa kay gusto ko nga kamo or kitang tanan parehas ta og kahibalo. No? Like Joey Angeles, daghan kay may experience, daghan kay siya na nakita nga bagong kalambuan bisag ni arami dinhi. Like for example, one time nag-troubleshoot me og freshwater pump sa Mercury Drug. Mercury Drug hapit to masunog ilang budiga kay ang pressure pump ilang gi-condim, ilang gitusok lang ini aron mo andar ilang iduot. Na time will come nga nagmetalize, nagsige nag-andar, nag-aso-aso na di. So, pag-abot pa lang akong gida si Joey Angeles, ako siyang gipakita kung unsay common causes unsay hinungdan. So, pag-interview na ako sa ilahang kuan, mao gyud ilang gitupok, ilang giduot para mo andar. So, nasakpan din ang trouble. So, dali ra ka ba maka-diagnose kung doon na lang kay background, doon na kay idea. Kaya daghan ako nung sila gikuha ng technician, gipangayuan lang sila kwarta, wa mo, andar pagkauman, pahaw nung po. So, anytime, willing ko mo extend. Any other question? Pamunta na, pamunta na. Huwag kayong mahiyang magtanong kung may right mid ba dito. Morati ko na ako, sir. Morati. Okay, mo tayo mong concern. So, okay, granted to. Limpangog, Alito, Francis, and so, pag GC lang ha, pag GC lang mo, then inform me kung when. Kaya para makasit aside po ko og time, kaya aron kaya ako daghan ra mo schedule. Mag-repeat na ko ito. Wala concern? Wala na ipamunta na. Apply ka to me. I will turn over you to our moderator, Sir Villas, para sa further clarification lang. Okay, by the way, once again, I would like to extend my heartfelt gratitude to thanks everyone, especially to our guest speaker this afternoon. In addition to the topic that we have learned today, and you also opened that one, my dear student, regarding sa ato ang pag-apply, there are such time or maybe usual nga question po nga in addition sa kanang kuan katong miingon ta nga klase-klase nga pangutana. Based on my experience, based on my observation regarding today HR nga kasagaran mag-interview or kanang sila magkuan sa atua, mangutana ra ba pod na sila nga are you willing to work overtime? So hopefully ato nang ma-address or ato nang mapanagan-an nga tubag kay every time baya ipangutana mo kung mingon nga willing ba ka mo trabaho nga biyan sa imong office hour, biyan sa imong oras. Then ang atong tubagan na is simply mingon gud nga yes, pero bisan pag ingana nga kuan they also appreciate that one, pero ato nang barugan nga tubag kay every now and then namang ginagitawag og evaluation sa ato as empleyado, so ato nang barugan nga ato ang at least basag upon interview mura naman tag nanumpa atubangan sa company ana nga kumbaga imong gida ang pagkatao nimo pinaagi sa imong ngan, aside pa ana pinaagi sa imong kurso ug usa na pinakadako ang ngalan sa eskwelahan, last ang ngan sa Ginoo nga imong gituohan, Yes. Nga, maingon gyud tang pagkaistorya nga imo gyud nang tinud-on kung pagka kuan nga istorya para sa ako nga kuan trabaho akong nabantayan nga dili ka magpaabot nga naagoy mag-manage, naagoy magtan-aw nimo kanunay kung unsay imong output, dapat mo trabaho ka without the supervision of your immediate supervisor, kay mao nay makahatag nimo og nila pa kaharuhay og kalipay sa imong kaugalingon nga dili ka moingon nga imong trabaho unconditional, unconditional, dili ka ingon nga maniguro kog dok dire kay naara ba rin supervisor masuroy, dili mag freelance pod nga moingon nga
maniguro kog trabaho ni kay naay tag iya, no? Pakyawan ni akong trabaho pero naa may nagsudong nako ako ning paspasan kay para mo believe nako ang tag ayaw dili. Kun dili imo trabaho nang angayan nimong buhaton pinaagi sa kaugalingong paningkamot og muta pinaagi gud sa gahom sa Ginoo nga imo ginang ikumpisal niya tanan, no? Imo diyan ingon nga Ginoo, ikaw man gyud ang naghatag nako kusog, no? O gahom o kinabuhi nako ning adlaw gikan sa kong pagkatawo hantod karon ug sa maabot pa mga adlaw. Tugote nga ikaw magahatag nako kalinaw o magahatag nako gahom ug kusog para mapadayon nako ning pagserbisyo ning kumpanyaha ug hantod pa man sa uban pang mga adlaw hantod ko kung asa kutob ug hantod sa tibok na kong kinabuhi. So inanaon na nimo ka simple para Yes. malamdagan imong una-una o kasing-kasing, then you can share that that concept also to the other people, especially for those nga wala nagpapakabana o wala naghatag og bili sa ilang kaugalingon labi na sa trabaho, no? So kana Okay, lang siguro. Murag wala naman siguro sila concern, sir. Okay. So sa may kuan sa uban, okay na mo? Anyway, kailangan mo na ko, email lang mo na ko or chat lang mo na ko kung sa inyong kinahanglan o kung sa akong matabang ninyo with regards to your application for your future job. Ayaw mo kauwaw kay di ko mga yung talent pin. Asa lang ka na mo link, sir? Okay. Confirm mo sa kung unsang adlaw kay akong schedule daghan kayo hektik akong schedule na timing lang nga nag-inquire na ko sa Sir Villas mo na nga ni-commit dayon ko kay ako man sa ning suod so akong gisit aside ang uban akong schedule. Itong fruit with fruit. May bawal ko daan. Okay. So, anything we can add? Sa mga babae, sir, basin na sila mga concern, mga girl Oh, nga basin. Sige. mga babae nga mga tindis na to, basin na mo concern kay ano? Dito abaya sa industry, based on my experience na wala ba ingon ta nga special treatment para sa mga babae, especially nowadays that we are promoting kanang gitawag na to gender equality. Gender equality. Pero protektahan man jud gihapon ta sa kanang gitawag na to bawsi. But most of the time siguro, one thing I could like to add, kung ikaw babae ka, so doon na gina siya, gitawag po doon ka ng medyo kalainan ba? Kung, like for example, we're applying for the same position, the same department, hopefully, mostly, kasagaran sa babae, ma-assign na siya sa mga offices, or ma-perform na siya o field job kung kuwang ang workforce. Then, kasagaran, assign nyo ka sa logistics, supply and utilities. So na siya niya. And then hopefully someday, through experience, you will be promoted to supervisory level. Mostly, supervisory yun ang makuptan sa mga babae na yun. Office works. Pero related sa imuhang field. Okay, so mo na siya, no? So wala na gid may mga pangutana basin na pag yun. So nanginaot ko nga kining session. By the way, we are about to end, no? Mo na yung gingon. Every time nga natin mga session, it is another way, it is another page of our life in our journey na makaingon ta nga nahuman na pod ang usa ka session, no? Nahuman ang usa ka session but still it is not the end of our life. In which makaingon ta nga it's another phase of our life nga atong ma-apply ang usa ka intelekta, no? Mga idea nga maingon ta nga usahay magbalik-balik lang ni siya nga konsepto or topic but still mo nagingon nga ang pagbalik-balik, ang pagpahinumdom kanato dili rason nga kita pagadot-on o iduot nga to sa kalautan kundi usa lang kini ka pamaagi para usab kita magaydan, no? So at this juncture, no, I would like to give thanks to everyone, and I would like to extend my again heartfelt
gratitude, no, to say thank you to our guest speaker this afternoon, then I would like to send also and share my screen, and let's move on to the next part of our session, which is the awarding of the certificate of recognition, no. So by the way, our guest speaker this afternoon will receive a certificate of recognition and a token, no, from our heart, from our very dearest Palampon Institute of Technology. So by the way, let me share and let me read this citation, no. Republic of the Philippines, Palampon Institute of Technology, Palampon Leyte. College of Technology and Engineering Certificate of Recognition is awarded to Mr. Gerardo Heva for sharing his knowledge and expertise as a resource speaker in the internship webinar series entitled Current Trend in Industry, the Conceptualization and Power Plant, Diagnosing Maintenance Problem on Equipment, Performing Emergency Action on Certain Equipment and Other Related Event in Industry, for the 4th year Bachelor of Science in Industrial Technology student, given this 5th day of May 2022 at the Palampon Institute of Technology, Palampon, Leyte, Philippines. Signed by Romel L. Asoke, Dean of the College of Technology and Engineering. Also to be signed by OIC Vice President of Academic Affairs, Gregorio Ochabello. And to the last but not the least, our dearest President, Mr. Norberto C. Olavides. So once again, I would like to congratulate everyone. Thank you for coming, and God bless us all. See you next meeting. Thank you. Once again, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, thank you, thank you. Thank you, sir. Thank Good you, sir. God afternoon. bless. Thank you. Have a nice day. Thank you. Yes, God bless, God bless. Salamat, sir. Okay, Thank you, sir. thank you.